Magandang gabi, Lods. Ayun, nandito ako sa cemetery. Magmumukbang ng tapsilog with pineapple juice. At syempre, kailangan maghugas muna ng kamay bago magmukbang. Grabe, ang creepy dito sa likod ko. Hand washing muna. Bali, ang mumukbahin ko, mga Lods, ay tapsilog. Ito siya. Ayan guys. With egg pa to. Oh. Tapos, ito yung tapa. Tapos, mag-chat GPT ako, mag-question and answer kami ni chat GPT habang nagmumukbang in cemetery. Dilim dito sa likod ko. Oh, guys, oh. Hey, ano natin si chat GPT. Hi, ChatGPT. Good evening. Good evening. How's it going? Hope you're having a great day so far. Ayan, ChatGPT, kausap ko, Lods. Magmumukbang ako dahil question and answer at i-interviewin ko siya. ChatGPT, may ma-recommend ka ba sa akin na creepy places dito sa Pilipinas? Okay, start mukbang. Ito yung fried rice. Ay, hindi, Java rice to, Java rice. Sarap. Ito, may sauce pa. Mas may pipino pa, oh. ChatGPT, may marirecommend ka bang creepy places dito sa Pilipinas? Crunchy nitong pipino, ah. Sige, super interesting yan. Marami talagang creepy places sa Philippines. Pwede mong subukan ng mga lugar tulad ng Balete Drive sa Quezon City o kaya naman ang Takot Clark dun, ah. Air Base. Saan? Sa Clark? Oo, tama. Yung mga abandoned na lugar tulad ng mga lumang ospital o mga kuta sa mga bundok, talagang may creepy vibes. Kung gusto mo ng mas nakaka-excite na content, pwede nating explore yung mga kwentong kababalaghan sa mga lugar na yon. Okay. ChatGPT, thank you. Ano din sa mga abandoned place. Balete Drive. Creepy doon, nakakatakot. Sasas ako. Oh, Sige. Okay. sige, kung may iba ka pang gustong itanong o kung may iba ka pang gustong pag-usapan habang nagmamukbang ka, andito lang ako. Enjoy ka lang dyan. Okay, ChatGPT. May tatanong pala ako. Yun, saan ba yung nakakatakot na dito? Lugar sa Pilipinas? Bukod sa sementeryo. Maraming mga nakakatakot na lugar bukod sa sementeryo. Halimbawa, yung mga lumang bahay na may kwento ng multo, mga abandonadong paaralan, at yung mga kalsada o tulay na may nakakakiliting kwento. Marami ding mga historical sites na may nakakakilalang kasaysayan. Talagang interesting i-explore. Thank you, ChatGPT. School, parang interesting yun, ah. Abandoned school. Sarap ng tapa.
So, ay matanong ko kay ChatGPT. Ano, ChatGPT top horror character. Ay, ang dami talagang magagandang horror characters. Kabilang na dyan si Aswang, Manananggal, Kapre, at syempre si Tikbalang. May mga modernong horror characters din na sikat na yon. Kung gusto mo ng mga kwento o mga recommendations, sabihin mo lang. Okay, thank you, ChatGPT. Walang anuman. Basta kung may iba ka pang tanong o kailangan, nandito lang ako. Enjoy ka lang sa mukbang at sa mga creepy explorations mo. Thank you. Kain tayo, ChatGPT. Nagmumukbang ako now. Sige, enjoy lang at kain lang ng masarap. Kung may kailangan ka, andito lang ako. Happy mukbang. Thank you, ChatGPT. Walang anuman. Enjoy lang at ingat ka palagi. Kung may gusto ka pang pag-usapan mamaya, nandito lang ako. Have Sige, fun! okay. Grabe si ChatGPT, ang daming alam. Mamaya magtatanong ulit tayo. Kaya ano muna natin tong pwesto kong to. Madilim dito sa pwesto ko. Tsaka sobrang tahimik. Tsaka ang lalaki ng nicho. Masarap tong top silid ko. Up. Sige. Hello, ChatGPT. Question. Sa Pilipinas, sino yung nilalang na kinakatakutan dito? Bukod sa mga aswang, sa tikbalang, yung pinaka famous. Isa sa mga pinakasikat na nilalang sa Pilipinas ay ang Manananggal. Oh. Pero bukod pa Manananggal? Sino pa? Bukod sa Manananggal, kilala rin ang Kapre, na isang malaking nilalang na madalas matatagpuan sa mga puno ng balete. Okay. At ang Tiyanak. Tiyanak? Famous na. Sino pa? Sino pa? Oo, tama. Sikat din ang Tiyanak na isang nilalang na nagpapanggap na isang sanggol para maloko ang mga tao. Mayroon ding mga engkanto at mga duwende na kilala rin sa mga kwento ng kababalaghan. Talagang napaka-rich ng folklore natin. Okay. Thanks, ChatGPT. Kain ulit. Mumukbang ako. Sige, enjoy lang talaga. Kung may kailangan ka ulit, andito lang ako. Happy mukbang at ingat ka palagi. Thanks, ChatGPT. Daming alam talaga ni ChatGPT. Grabe, no? Mga lods. Nakakatuwa
Nakakatuwa naman na nagugustuhan mo. Basta anytime, andito lang ako para tumulong. Enjoy ka lang talaga at salamat din sa Ay, ano nga pala, pakikipagkwentuhan. ChatGPT may follow-up question din pa pala ako. Sige, walang problema. Sabihin mo lang yung follow-up question mo at handa ako tumulong. Sino ang sikat na ghost hunter dito sa Pilipinas? May ilang mga kilalang ghost hunters sa Pilipinas tulad ni CJ Rosales na kilala sa mga paranormal investigations at ang mga grupo tulad ng the Philippine Paranormal Society. Marami ring mga content creators sa social media na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Talagang exciting silang tignan. Eh si Ed Kaluwag, kasali ba siya doon sa top ghost hunter? O ano ba yung ano niya? Paranormal expert ba siya? O saan ba siya nabibilang? Si Mr. Ed Kaluwag. Oo, si Mr. Ed Kaluwag ay kilala rin sa larangan ng paranormal investigations at madalas siyang nababanggit sa mga dokumentaryo at mga palabas tungkol sa kababalaghan. Isa rin siyang eksperto pagdating sa Sarap ng mga tapa. paranormal phenomena kaya kasama siya sa mga kilalang pangalan sa field na yan. Okay. Thank you, ChatGPT. Walang anuman, kung may iba ka pang gustong malaman o itanong, andito lang ako. Enjoy ka lang at ingat ka palagi. Sige, wait lang ChatGPT ha. Magtatanong pa ako sa'yo ha. Maya. Nakain pa kasi ako eh. Kain ulit. Sige, walang problema. Kain ka lang ng maayos at kapag handa ka na, andito lang ako. Enjoy lang at sabihan mo lang ako kapag may tanong ka pa. Okay. Meron akong naiisip na tanong. Ghost instrument. Ano yung, magbigay ka nga ng mga type ng mga ghost instrument. Yung mga ginagamit ng mga paranormal expert o yung mga ghost hunter. Yung mga equipment nila. Bigyan mo nga ako ng mga klase na yun. Sige, sure. Karaniwan sa mga ghost hunters ay gumagamit ng iba't ibang kagamitan tulad ng EMF meter Ayun. na sumusukat ng Narinig ko na yun. electromagnetic fields, digital voice recorders para sa mga EVP o electronic voice phenomena, infrared cameras para makita ang mga hindi nakikitang bagay sa dilim, at spirit boxes na nagsasala ng mga radio frequencies para makahuli ng mga boses. Marami pang iba, depende sa style ng investigator. Okay, investigator. Sino ba ang pinakasikat na ghost investigator dito sa Pilipinas? Sa ngayon, ChatGPT. Isa sa mga kilalang ghost investigators sa Pilipinas ngayon ay si CJ Rosales na aktibo sa mga paranormal investigations at may mga dokumentaryo rin. Kilala rin ang mga grupo tulad ng the Philippine Paranormal Society. Marami ring mga independent investigators na nagiging popular dahil sa kanilang mga findings at mga kwento. Talagang lumalawak ang community na ito. Okay. Familiar ka ba, may tatanong pa ako sa ChatGPT, familiar ka ba sa yung ginagamit ng yung Ouija board? Totoo ba yun? Pag ginagamit ng mga ghost, yung mga paranormal expert ba? Oo, pamilyar ako sa Ouija board. Karaniwan itong ginagamit sa mga paranormal sessions para raw makipag-ugnayan sa mga espiritu. May mga skeptics at may mga naniniwala na epektibo ito. Sa totoo lang, depende talaga sa pananaw ng bawat isa. Marami rin ang nag-iingat at nagpapakita ng pag-iingat kapag gumagamit nito. Ganun pala yun, ChatGPT. Yung alam mo ang tawag doon? Yung Spirit of the Glass, totoo ba yun?
Sa movie ko lang kasi napapanood yun eh. Yun yung napapanood ko sa horror movie. Yung ano, Spirit of the Glass. Oo, kilala rin ang Spirit of the Glass sa mga kwentong kababalaghan sa Pilipinas at madalas itong nauugnay sa mga paranormal sessions kung saan gumagamit ng salamin o glass para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Maraming kwento tungkol dito at madalas ay parte na rin ng mga horror films at mga urban legends. Kaya interesting talaga siyang pag-usapan. Okay. Ano pa ba? Mamaya, wait lang ha. ChatGPT, nag-iisip pa ako ha. Marami akong mga gustong malaman eh. Sige, walang problema. Relax ka lang at kapag handa ka na o may naisip kang tanong, andito lang ako. Enjoy ka lang sa pag-iisip at anytime makikipagkwentuhan ako. Okay, thank you ChatGPT. Walang anuman, anytime, happy to help. Enjoy ka lang at kung may iba ka pang gustong pag-usapan, andito lang ako. Thank you. Kain ulit, ChatGPT. Mukbang tayo. Sige, enjoy lang talaga. Kumain ka ng masarap at kung may kailangan nandito lang ako. Happy mukbang at ingat ka palagi. Okay. Teka, ChatGPT may tatanong ako. Yung white lady, totoo ba yun? Oo, ang White Lady ay isa sa mga pinaka-popular na urban legends sa Pilipinas. Urban Maraming legend. kwento tungkol sa kanya. Okay, sige. Sige, kung may iba ka pang gustong itanong o gustong pag-usapan, nandito lang ako. Enjoy ka lang sa mukbang at anytime, handa akong tumulong. Okay. Dito, dilim dito sa side na to. Tapos dito, tahimik. Tsaka ang dilim dun. Creepy. Yun, solved na naman. Naubos ko na lang ang tapsilog ko. Ano naman, magpa-pineapple juice ako. Pineapple juice. Sarap nito. Paborito ko to, pineapple juice. Grabe katahimikan dito sa cemetery na to. Sobrang tahimik dito. Kami lang ni ChatGPT ang maingay, no? Isa pa, magtatanong ulit ako kay ChatGPT bago matapos ang aking mukbang session. Hi, ChatGPT! Okay, ito na ang kasi matatapos na ang aking pagbumukbang dito sa sementeryo. Ang final question ko sa iyo ay bukod sa mga aswang, ano pa ba yung ibang nilalang na nakakatakot? Yung 'di ba na, syempre yung mga ano na yun, urban legend na yun. Meron ka pa bang mabibigay sa akin na
iba pang entity o nilang na nakakatakot siya. Oo, marami pang iba. Halimbawa, ang tiyanak na isang nilalang na nagpapanggap na sanggol para maloko mga tao. Mayroon ding mga duwende na kilala sa kanilang kalikutan. At mga Okay. engkanto na minsan ay may mabuting hangarin, pero minsan ay may nakakatakot na side rin. Marami talagang iba't ibang klase ng nilalang sa folklore natin na talagang nakaka-excite at nakakatakot. May iba pa bukod dun sa tiyanak at yun nga, sinabi mong tiyanak, duwende, tsaka engkanto. Bukod sa kanila. Oo, marami pang iba. Halimbawa, meron ding mga kapre na madalas matatagpuan sa mga punong balete at ang mga maligno o mga malignong espiritu na may masamang intensyon. Meron ding mga manananggal, aswang na iba't ibang klase at mga tikbalang. Lahat ng ito ay bahagi ng napakayaman nating folklore na talagang nakaka-intriga. Okay. Thank you, ChatGPT. At tapos na yung aking mukbang dito sa cemetery. At salamat at tayo na nag-question and answer tayo ngayon dito sa aking mukbang session. Walang anuman, talagang na-enjoy ko rin ang usapan natin. Salamat din sa pag-share ng iyong mukbang session at sa mga interesting na tanong mo. Anytime, andito lang ako para sa mga susunod na Q&A. Ingat ka palagi at hanggang sa muli. Salamat, ChatGPT. Sa susunod na lang ulit. Yon mga lods. Natapos na ang aking mukbang. Tapsidog, napakasarap ng tapsidog na minukbang ko ngayon dito sa cemetery. Magdilim dito sa kaliwat kanan ko. Tsaka ang creepy nung pinuwestuhan ko. Ayun, mga lods. Mag-shoutout muna pala ako dun sa mga subscriber ko na lagi sumusubaybay sa ano ko, YouTube channel ko. Si Idol Austin Reeves, shoutout sa iyo. At sa aking kumpare si Christopher Zina ng Sukat, pare, shoutout sa iyo. At kay Amber at Brando family ni Miss Dayan. Ayun, shoutout sa inyo. At salamat sa pag-subscribe, watch at ng mga full video ko. At isa pa pala, pahabol ko pa pala, munti ko nang makalimutan mga lods. Kay shoutout sa iyo, Miss Pink Butterfly. Ayan, kay Nagara, kay Nabela. Ayun. Yung mga nanonood ng video ko dito sa Kuya Casper Vlog. Yun, thank you. See you on next mukbang, mga lods. Good night. Safe. Godspeed. Bye-bye.